Kakapasok lang, hala nagulantang ang lahat. Big pasabog, BBM nagsalita na. VP Sara Duterte. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! O si Pangulong Marcos, si BBM, yun. Kinapanayan po ni Tunying. Ayun kinapanayam ni Katunying si PBBM. Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Badong Arateles. Syempre, supportahan natin yan si Sir Badong Arateles. Bisitahin niyo ang kanyang YouTube channel. Pagpatuloy natin. No, ni Katunying. At ang dami pong sinabing magaganda. Isa po sa mga sinabi niyang magaganda ay eto po yung gusto niya pong makipagbati na sa mga Duterte. Antindi mo talaga, Bibi. Alam mo ba ang ginawa mo sa mga Duterte? Pero yung videong yun, yung parang may nakita ko sa Reels, no? Na in-interview ni Katunying si PBBM. Akala ko nga nung mga dati pa yun no? Yung mga nung mga pagkataas na eleksyon, no? Yung mga pero bago lang pala yun, ibig sabihin. Yung pagkaka-interview kay PBBM ni Katunying na sinabi nga ni PBBM doon na parang gusto niya ng tinanong ni Katunying kung siya gusto niyang makipagkasundo sa mga Duterte na. Ngayon sinabi ni PBBM na gusto niya naman daw. No? Gusto niya naman. Kaso nga lang medyo yung pagsabi ni PBBM noon, medyo parang huli na ang lahat. Ang dami nang nangyaring gawak, 'di ba? Sayang, sana dati pa Dati pa sana nangyari yung pakikipagkasundo na yan habang hindi pa malala yung sugat. Kasi talagang lumalim na ng lumalim yung sugat parang ang napakahirap na siyang gamutin. 'Di ba? Yung tatay nakakulong. Alam niyo nakakapanggigil, no? Na akala mo walang ginawa na akala mo kung magsalita parang mga Duterte. Nakakulong po si Tatay Digong kaya galit na galit yung mga Duterte. Tapos parang wala lang, sasabihin mo lang na ayaw mo ng gulo, ayaw. Parang mga Duterte pa yung Duterte pa ba yung ang gugulo talaga? Hindi mo antindi. Nakakagigil. Nakakagigil po kayo. Unity team kayo ni Sara Duterte. Kayong dalawa ni Sara Duterte ang binoto ng mga tao. Unity team. Huwag na lang hiya ninyo yung mga Duterte para sa walang katotorang impeachment. Ano talaga kinaso nyo? Hindi pinaliliwanag yung Sino po nagpaliwanag? Sa kasaysayan po ng lahat po ng organisasyon sa mundo. Sa lahat po ng mga presidente, lahat po ng opisyal ng gobyerno. Sino po? Anong opisyal ng gobyerno may nagpaliwanag? Hindi natin masisisi kung ano yung mga nagiging reaksyon ngayon ng mga tao sa pagsasalita ni PBBM na gusto niya nang makipagkasundo sa mga Duterte. Although sige, napakaganda nun. Yung gusto niyang makipagkasundo, gusto niya nang makipagbati. Mas maganda yon na wala nang away-away. Pero ang problema, parang huli na yung lahat. Paano mo magagamot yung sugat kung napakalalim na nito? 'Di ba? Halos mapuputol na ang paa mo, parang ganoon 'Di ba sa sugat na 'yon? 'Di ba parang mo pa kaya? Mapipigilan mo pa yung infeksyon na nangyayari? 'Di ba? Kasi talagang napakaraming gawak ang dumaan, no? Yung sinasabi ko nga kanina, sana nung bago pa lang, nung sumisibol pa lang 'yan, sana doon pa lang is na-action na. No, ibig sabihin, naawat na. Kasi nung si VP Sara talaga, is talagang pinag-iinitan na. Hindi natin na dinig yung presensya nga ni PBBM, no? Nung mga panahon na yon, na inaasahan din ng lahat na sumusuporta sa mga Duterte at inaasahan din ng pamilyang Duterte. Dahil syempre si VP Sara ay kasapi ng unity team. Syempre walang ibang magtatanggol sa iyo bukod sa mga pamilya mo, kundi yung mga kasama mo mismo, 'di ba? Diyan sa unity team. Kaso nga lang ang nangyari, parang naiwan sa ere si VP Sara
halos walang parang nagtanggol sa kanya. Iilan lang. No, iilang tao lang talaga ang dumidepensa sa kanya. Hanggang sa lumala ng lumala yung mga gawak, lumala ng lumala lahat ng mga pinagsasasabi nila kay VP Sara. Pero sinubukan naman ni VP Sara na manahimik. Hindi siya nagsalita, hindi niya ganong nilabanan kung ano man yung ipinupukol sa kanya. Diba? Kaso nga lang syempre si VP Sara, dumating na yung panahon na nasagad na siya. Diba? Nasagad na siya eh. Dahil sa sobra na yung ginagawa sa kanya. Lalong-lalo na nung pinahuli yung mga sa staff, yung attorney niya, staff niya, parang ganon. Doon nagalit na si VP Sara. Diba? Nakita naman natin, nag-video siya, na galit siya. Diba? At isa pa, lalong nagpatindi ng apoy na ito is yung pagkakadala kay Tatay Digong sa ICC. Diba? So paano magagamot yung napakalalim na sugat na yon? Kasi hindi lang naman yun yung mga nabanggit ko ang naging problema. Napakarami pa. 'Di ba? Paano magagamot yung sugat na yon? Kaya ba, sinasabi nga ng mga tao, nakikita ko sa comment doon sa Reels na yon, o sige, papayag kami pero ibalik mo si PRRD sa Pilipinas. O yun, medyo mahirap na hamon sa presidente yun. Kasi syempre, kumbaga naibigay mo na eh. Pero syempre, sinasabi ng iba, naibigay nga ng ganun kadali si PRRD. Eh di may posibilidad na makuha din si PRRD ng ganun din kadali. No, depende sa proseso nila yon. Wala tayong masyadong alam doon at ayoko magmarunong sa mga bagay na yon. Pero syempre, yun yung isa talaga sa susi. No, sa susi talaga na makakapagtanggal sa tinik na nakabara kay PBBM sa nangyayari sa kanya, sa nagiging tingin sa kanya ng mga tao. Kasi nga 'di ba sinabi ng 'di ba sa mga news sa ibang bansa na wala nang ibang magagawa si PBBM kundi ayusin kung ano yung mga naging problema. Parang gano'n yung nadinig ko noon. Kaya dapat naman talaga yung mga naging gawak, no, bilang presidente, bilang leader ng isang bansa, siya na rin dapat yung gumawa ng paraan para maging maayos yung bansa natin at maging maayos yung gawak na nangyari. Mga mikrobyo kayo pare-pareho. Nakakagigil. Wala po akong balak manggigil. Kaya lang, nanggigil ako eh. Alam niyo yung bait-baitan na gusto ng, ang tanging gusto ay magtrabaho. Kawawa naman. Kawawa naman. Bakit niyo ba ginugulo yung presidente? Ang tanging gusto lang naman ay magtrabaho. Hindi talagang talagang nagpalala lang naman talaga ng problemang ito, yung mga taong nakaikot sa kanya. 'Di ba? Yun yung mahirap eh. Yung nakinig tayo sa mga alitap-tap sa gilid-gilid. Ayun yung nagpalala ng sitwasyon. Kasi nakita naman natin dati, nung wala pa yung mga alitap-tap na yon, na hindi pa namamayagpag, 'di ba? Is napakatahimik naman ng unit team. Nagkakaisa ang presidente at vice president, nakikita naman natin yun. Kaso, nung dumating na yung alitap-tap, no, doon na naging magulo yung sitwasyon. At lalong-lalo na nung nakitang naging number 1 si VP Sara sa pagiging presidente sa 2028. Ang daming na alarma doon. So doon na nagsimula yung mga problema, no? Although hindi naman si PBBM ang magsisimula nun at may ibang nagsimula, syempre siya pa rin yung mapuputukan. Dahil syempre, ika nga, pwede niya namang pigilan yung mga bumabanat kay VP Sara nun kung gugustuhin niya. Diba? Syempre, ikaw ang amo eh. Diba? Hindi pwedeng hindi makinig sa'yo kung sino man yung mga alaga. Diba? Syempre, makikinig yun. Parang napakapangit naman kung may alaga tapos susuwayin ka, kakagatin ka rin kapag pinigilan mo. Ang pangit ng ganong alaga. Dapat pinamimigay na yung ganon. Diba? Kaya mayroon din siyang rights talaga ng mga panahon na yon na itigil kung ano man yung ginagawa kay VP Sara. Siyempre, bilang ka-teammate ko yan sa unit team, bakit nyo ginaganyan? Kaso nga lang, yun yung naging kulang. Hindi niya naidepensa si VP Sara nung mga panahon na yon. Kaya syempre, ang nakialam na din, syempre, yung pamilya ni VP Sara, lalong-lalo na si PRRD. Syempre, tatay yan eh. Hindi niya naman pwedeng pabayaan yung anak niya sa nangyayari doon kay VP Sara. Lalong-lalo na hindi basta-basta yung mga inaakusa kay VP Sara. Kaya ayan, pumutok na ng pumutok, humaba ng humaba, hanggang eto na. Kakapanggigil. Akala mo wala.
Inuna lang naman. Kung tayo po, kung etong kung eto pong interview ni Tunying, no? Kung yung interview po ni Tunying ay naganap noong bagong upo pa lang si BBM, pwede pa po eh. 3 taon na kayo, Mr. President eh. Kumbaga, madami na nangyari noong 3 taon na yun. Di ba? Ibig sabihin ng 3 taon na yun, dapat ang mababalitaan natin yung maraming nagawa talaga. Kaso nga lang, ang masasabi ng ilan is, madaming nangyari. Ibig sabihin nung nangyari, nandiyan yung napadala si PRRD sa dahig, napakulong si Pastor Kibuloy, di ba? Siyempre, SMNI, alam naman natin, si Pastor Kibuloy ang may ano niyan. Pero ang SMNI, malaki din ang naitulong sa karera ni PBBM sa sa politika. Kaya lalong bumango talaga ang mga Marcos. Dahil syempre hindi naman talaga binabalita ang mga Marcos no sa mainstream media. Halos kung ibabalita man sila, iba ang sinasabi sa kanila, hindi maganda. 'Di ba? Dito lang natin nalaman ang pamumuno ng Marcos pala nung panahon ni Apo Lakay ay maganda. 'Di ba? Sa social media talaga. Kaya talagang yun ang nagbalik sa tiwala sa mga Marcos, sa mga tao. 'Di ba? Lahat kaya niya sagutin, lahat may sagot eh. Nakakabilib eh. Lahat po. Bakit wala makitang infrastructure? Kasi inuna yung malalaking infrastructure. 'Di ba? Kitang-kita po yung diferensya. 3 years, unang taon pa lang po ni Tatay Digong, sangkatutak na yung infrastructure. No? Ngayon daw po, ang paliwanag ni BBM, sa mga kahit hindi po kayo nakapakinig, maunawaan niyo po yung sinasabi. Ha? Ano yung sinasabi ni BBM? Bakit wala nakikitang mga infrastructure? Kasi daw inuna yung malalaki. Matagal daw gawin yan eh. Alam mo, BBM, si Pangulong Duterte unang naghukay ng hindi mo project yan. Inuna daw yung malalaking proyekto, kaya matagal daw talagang matapos. Si Tatay Digong, ang una naghukay niyan, kanya pong proyekto yung subway. Huwag na tayo magbulahan. Pero kasabay po ng subway, gumagawa po ng CCLEX, gumagawa po ng mga skyway, gumagawa po ng sangkatutak na airport, seaport, gumagawa po ng napakaraming bagay. Nililinis yung Manila Bay, infrastructure pa lang to ha. Nililinis yung Boracay, nililinis yung mga Ilog Pasig, sabay-sabay po, kaya po ng presidente. Hindi po nangangatwiran si Tatay Digong na inuna niya kasi yung hindi niya matatapos na subway. Wala po yan, sabay-sabay. Sabay-sabay. Kayang-kaya po ni Pangulong Duterte. Sabay-sabay. Kayo po, sabay-sabay din naman 5,500. Kung tutuusin kasi kung si PRRD hindi dumating yung pandemic, alam natin to si PRRD talaga, marami talagang magagawa. Nung mga panahon na yun. Kaso nga lang, yung termino niya talaga ay naharang ng pandemic. Pero tayo, nagpapasalamat tayo nung mga panahon na yun, siya yung presidente. No, ang dami pa rin talagang yung mga nakakausap ko, nagpapasalamat na sinasabi siya yung naging presidente. Kasi sinasabi nila, paano kung iba naging presidente, paano kaya tayo? 'Di ba? Talagang si PRRD nanindigan talaga noon, tinulungan yung mga tao, nakita natin kung paano siya magtrabaho. Although may mga ipinupukol sa kanya, yung mga kalaban niya na nangamkam daw siya nung panahon ng pandemic. Diyos ko, Sus Mariosep. Kung nakamkam naman siya nung mga panahon ng pandemic, dapat tayong lahat tegi na. Namatay na tayo sa gutom. Pero hindi niya tayo pinabayaan. Hanggang sa matapos yung pandemya na yun, ang tagal nun. Hindi lang buwan yun, kundi taon ang itinagal nun. Pero kung hindi dumating yung pandemic na yun, malamang ko si PRRD talaga napakaraming proyektong magagawa. No, marami siyang magagawa. Siyempre, eto na nga, may pandemic pero may nagawa pa rin si PRRD. 'Di ba? Kung ano man yung naiwan, siyempre inaasahan nila na itutuloy ng bagong administrasyon. Kaso nga lang hindi nangyari. Hindi na ituloy. Kung may naituloy man, gaya ng mga sa subway na yan, 'di ba? Is mangilan-ngilan. Pero marami talaga sa proyekto ni PRRD ang hindi natuloy. Huwag niyo po sabihin na inuna niyo yung malalaki. Pinagmalaki ninyo sa SONA. 5,500 ang natapos.
na flood control. At another year, 5,000 na naman. Another year, 5,000 na naman. Ang inuna nyo, yung mga walang katuturan. Nung binahata rin tayo, sasabihin nyo lang, nasira binangga, 5,500, binangga ng isang barko. Ikalawa, dahil naging katawa-tawa yung binangga ng barko, ikalawa nyo sinabi, na overwhelmed. Yan ang inuna ninyong pondohan. Inuna ninyong pondohan, yung sangkatutak na ayuda. Pagpapabango sa tao, ayuda, ayuda. Yun ang naging problema. Yung ayuda na yan. Kung tutuusin, maganda naman talaga yung ayuda. Pero sa panahon ngayon na ang mga tao ay naghahanap buhay, hindi naman kailangan ng ayuda. 'Di ba? May kakayahan naman magtrabaho yung mga tao eh. Ngayon, kaysa ayuda yung ibigay, bakit hindi na lang sila bigyan ng sapat na trabaho? Pagkakakitaan. 'Di ba? Yun ang kailangan ng tao eh. Hindi yung sasanayin sila ng binibigyan lang ng binibigyan. 'Di ba? Ang pangit naman ng ganun. Eh hindi na sila naghanap buhay ng mga panahon na 'yon. 'Di ba? Hindi na sila maghahanap buhay. Puro ayuda na lang talaga yung hihintayin nila. 'Di ba? Dapat pinupukpok natin yung mga tao ng ganon. 'Di ba? Ang ayuda pinamimigayan sa emergency use, sa oras talaga ng pangangailangan, dun yan inilalabas. Kasi kung ipamimigay mo ng ipamimigay yan, mamimigay ka ng mamimigay, wala namang kalamidad, wala namang ganito, ganyan, mauubos yan. Paano pag dumating yung oras ng pangangailangan natin, in case of emergency, wala tayong mahuhugot? Diba? Ganun yung mga kaisipan ng mga Duterte. Hindi nila sinasanay ang mga tao sa ayuda. Ngayon, kung bibigyan ng ayuda, is yung talagang kailangan naman talaga. Natotoo naman talaga at may katwiran sila. Hindi yung namimigay ng ayuda na wala namang nai-involve na kahit na anong kalamidad. Tapos sinasabi na ang ayuda sagot sa kahirapan. Hindi yan sagot sa kahirapan. Dahil pangtawid lang yan sa isang araw, pangalawang araw, 3 araw, 1 linggo. Ang kailangan ng tao ay sapat na trabaho, pagkakakitaan, magandang sweldo, 'di ba? Para kahit tumataas ang mga bilihin ngayon, is nakakasabay sila, na-a-afford nila. Kaso ang nagiging problema, hindi nabibigyan ng mga trabaho yung mga ibang tao, no? Lalo silang nahihirapan, at yung iba naman na nagtatrabaho, hindi tumataas ang sweldo nila, 'di ba? Ganun pa rin. Tapos tumataas naman ang mga paninda, kaya lalong nahihirapan. Ang ayuda, pangtawid lang yan, hindi yan makakatulong sa mga tao kung tutuusin. Bakit po? Kaya maraming proyekto eh. Maraming proyektong nabinben dyan sa ayuda. Sana yung mga malalaking proyekto gaya ng pagpigil sa baha, yan, magandang pagtuunan ng pansin talaga yan, magandang gastusan yan. Dahil buong taong bayan ang makikinabang dyan. Yung inuna ninyo, tanong kagad dito, bakit yan ang inuna? Malamang, pinag-iisipan pa ba yan? Malamang dahil madali magkaroon ng kwalta. Bakit hindi mo sinabi inuna mo yung flood control projects? Bakit alam niyo kung makikinig lang kay BBM, ang sarap pakinggan si BBM. May paliwanag siya sa lahat eh. Nagbabalik na yung droga. Kasi inuna natin yung malalaking supply. Kasi inuna muna natin yung malalaki. Hindi natin nakita. Si Tatay Digong, nawalan na ng supply, nawalan pa ng customer ang mga droga dahil totoo ang kanyang war on drugs. Parang sinasabi niya lagi, nakakalimutan kasi natin, ngayon daw, ang sarap pakinggan. Ngayon daw, yan nasa komunidad na siya. Di tinuloy mo rin yung war on drugs ni Tatay Digong. Sa totoo po, pag nakikinig lang kayo, oo nga no, mapapa-oo nga kayo na mapapa-oo nga eh. Oo nga no, baka naman inuna lang yung malalaki. Baka tanong, kung inuna talaga yung malalaki, may nabalitaan ba kayong napakulong na drug lords? May nabalitaan ba kayo na hinuling drug lords? Wala. Ngayon, wala din ako nabalitaan na ganun eh. Hindi katulad ng mga panahon ni PRRD, although sinasabi ng iba na wala namang nahuling malalaking drug lords yung panahon ni PRRD. Ang mga nahuhuli lang, yung mga maliliit lang eh. 'Di ba? Pero nakita nyo naman, hindi na sila nahuhuli, nababalitaan nyo na lang, talagang tumitimbwang sila nung panahon ni PRRD. Hindi nyo ba nabalitaan yun?
'Di ba? Oh, ngayon may mga nahuhuling maliliit. Yun siguro yung nakikita sa balita. Yung hinuhuli, kumbaga binibigyan pa ng pagkakataong makapagbago. Pero si PRRD talaga, galit na galit talaga sa pinagmumulan talaga nun. No? Hindi mo naman kasi maiiwasan na magkaroon ng buwis buhay kapag ikaw sasagupain mo ang bisyong yan. Kung gusto mong salantain. Hindi pwedeng kausapin mo yan na, uy, itigil nyo na yung bisyong yan, please. Kung hindi kayo titigil, huhulihin namin kayo. Hindi pwedeng ganun. Alam naman natin yung presyo ng bisyo na yan is napakalaki. Kaya nga ang daming nagne-negosyo niyan eh. 'Di ba? Halos milyon ang pinag-uusapan diyan. Kaya sa tingin nyo ba, basta-basta lang sila magpapahuli ng ganun-ganun lang? Makukuha ba sila sa pakikiusap? 'Di ba? Asan yung malalaking sinasabing inuna? Binabanggit pa niya. Ano pala yan? Mga nasa gobyerno pala yung involved dyan sa droga. Alam na rin namin yan, panahon pa ni Tatay Digong. Kaya nga hindi natupad yung 6 months niya. Alam na natin yun. Na ganun talaga ang sitwasyon. Kaya nga dapat tinuloy mo na lang eh. Kaya nga maganda, kaya nga ikaw yung binoto namin kasi sabi mo, itutuloy mo. Natuklasan kasi ako tutusin magkaiba ang ugali ni PBBM tsaka ni PRRD. Kaya ako kahit sa akin naisip ko nun hindi na maitutuloy ni PBBM eh. Kasi si PBBM kasi parang ano lang siya eh. Parang easy lang, parang ano lang, kumbaga parang kalmado lang siya eh. 'Di ba? Parang ganun lang. Si PRRD iba kasi. Talagang batas kung batas ang pinapairal ni PRRD. Kaya magkaiba sila ng sitwasyon. No? Kumbaga kung maitutuloy man yun, yung ginagawa ni PRRD, kailangan yung katulad na uupo talaga ni PRRD na talagang may kamay na bakal talaga, yung matindi talaga. No? Tatay Digong, yung mga sinasabi niyang mo ngayon, na yung pala mga gobyerno pala yan. Nasa ganito ang involved sa droga. Siyempre, maliit lang ang kita nila. Alam mo pala, alam na rin ni Tatay Digong yan na nasa gobyerno rin. Di ba? Oh. Nag-iiba ka ng approach. Gusto mo iba. Ngayon, babalik ka rin kay Tatay Digong. Babalik ka rin sa komunidad. Kasi totoo po yung sinasabi ng mga tao. Hindi sila makalabas ng hindi takot. Panay kayo. Ang sinasabi nyo nung una, panay kayo fake news. Hindi umubra yung sinasabi nyo fake news. Nakakainis kasi ang sarap pakinggan. Kung unang taon mo pa lang, you are in your 4th year. Ika-4 na taon mo na ngayon. Tapos na 3 taon mo eh. Marami talagang nasayang na panahon. No? Yung tipong itong sitwasyon na to, pwede pa sanang mahilot dati pa, kaso nga lang. Kahit ako gusto ko naman magkasundo sila. Pinapangarap talaga natin yun para hindi na maging magulo yung bansa natin dito sa yung politika dito sa atin. Kasi mas magandang pagtuunan ng pansin talaga yung problema ng bansa eh. 'Di ba? Kasi para sa akin kahit gustuhin ni PBBM na makipag-ayos sa mga Duterte, ang tanong, yung mga nakaikot ba sa kanya gustong makipag-ayos sa mga Duterte? Yun ang tanong dun. Kahit siya alam natin, alam natin na bukal sa kalooban niya yung pakikipag-ayos. Gusto niyang maging maayos. Gusto niya na makipagkasundo. Tapusin na tong problemang to. Ang problema, sasang-ayon ba yung mga alitap-tap na nasa gilid-gilid niya? Diba? Yun ang problema. Lalong-lalo na parang huli na yung lahat. Diba? Malapit ka nang magtapos, saka mo lang naisip ang lahat na naisip na ni Tatay Digong yan. Kaya nga maganda palakad ni Tatay Digong. Kaya nga mahal na mahal si Tatay Digong ng mga tao dahil nagawa niya na yung mga sinasabi mo ngayon. Bigas daw, bakit ngayon lang yung 20 pesos? Kasi raw hindi pa natin kaya noon. Inuna daw ngayon yung mga lalaki. Kamusta na yung 20 pesos? Di ba nagawa na nila ngayon yung 20 pesos? Meron pa ba ngayon? Ngayon ba mga katunay? Yung mga kababayan natin na nanonood dito, syempre bukod sa mga kababayan natin na OFW, saludo sa inyo na mga nakasubaybay sa atin. Syempre, may mga nakasubaybay sa atin dito sa channel natin na Luzon, Visayas, Mindanao. No? Syempre, nabalitaan natin dyan sa Visayas na nagkaroon ng 20 pesos. Ngayon, tanungin ko kayo, Luzon, Visayas, Mindanao,
meron pa bang kayong nakikitang 20 pesos ngayon? Natanungin ko lang sila. 'Di ba? Comment lang po kayo dito kung meron pa din ganung mga nagbebenta ng 20 pesos. 'Di ba? Kung meron, o edi baka mamaya magtuloy-tuloy 'yan. At saka ano ba yung 20 pesos mga katunay? Maganda ba o ano? At 'di ba para malaman natin? Oh, malay natin. Biglang matuloy yung 20 pesos, edi kahit papaano makatipid-tipid tayo ng konti. Din po yung binibenta ng bigas, import din. Ibig nyo sabihin, kaya may 20 pesos na bigas dahil marami ng ani? Hindi po. Kaya may 20 pesos na bigas kasi dadagdagan ng pondo ng pamahalaan para makapagbenta lang ng 20 pesos na bigas. Yun lang. Huwag na tayong maglokohan. Ang 20 pesos na bigas, pinipilit nyo lang. Matutuloy ba yan? Opo. May pondo eh. Basta may pondo, gigil na gigil. Tignan po ninyo ang katotohanan. Kung sino po ang medyo naglalaway-laway. Ito na po. Pronouncement po. Hulaan nyo po kung sino nag-pronounce na tuloy-tuloy yan. Hulaan nyo lang. Sino sa tingin nyo ang nag-announce na tuloy-tuloy na yan? Hindi na promise. Sino? Yung 20 pesos na bigas. Hulaan nyo lang po. Sinong mataas na taga-gobyerno ang nag-announce na ito ay tuloy-tuloy na. Correct Sino? naman kayo. Speaker Romualdez, 20 kilo rice, no longer promise. It's a policy in progress under BBM. Ay, nako. Promise. Hindi na po siya promise. Yan daw po ay isa ng policy under BBM. Magkakaroon ng katuparan. Ibig po bang sabihin, kaya po magmumura yung bigas dahil maraming ani. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Pinas News Portal at syempre natunghayan natin ang boses na yon na binigyan natin ng reaksyon walang iba kundi si Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.